Maghahanap ako ng iba pang mahuhuli sa karagatan, ang tuyom o sea urchin. Para makakuha ng tuyom, kailangan nating sumisid. Bukod sa mga isda at saka pusit, kumukuha rin sila dito ng mga tinatawag na tuyom or sea urchins. Yes, ito po, kung nakikita nyo po ito, nakakatakot po sa unang tingin at nakakatinik talaga. Pero believe it or not, pwede raw itong kainin. At yan ang kukunin natin ngayon. Let's do it! Kinakalawit ang mga tuyom gamit ang panungkit na karaniwang gawa sa matibay na kahoy at bakal sa dulo. Tinitusok talaga? Hindi, kinakaod lang po ito. Nakakalawin po talagang ganon. Para yun lang siya. O sige, kuha po. Sige kuya, sabay tayo. Wait lang, muntik ako doon. Ang hirap. Sana masarap talaga yung mga tuyom na yan. Ang hirap kasing kunin. Sa pagkuha ng tuyom, sulit nga ba ang pagod natin? So ito yung mga nakuha nating tuyom or sea urchin mula dun sa dagat. Ang ginawa lang natin dito, actually itong tuyom na to, pwede na tong kainin ng raw. Tinatanggal lang natin yung bandang puwet niya, ganyan. Tapos, syempre, balihin mo ng kaunti yung kanyang mga tinik-tinik. Tapos, magiging ganito na yung itsura niya. Makikita ninyo meron siyang dilaw na meat doon sa loob. So, ang turo sa akin usually ng mga mangingisda ay nilalagyan lang siya ng konting suka o kaya pwede mong pigaan ng kalamansi or ng lemon, ganyan. Tapos, pwede mo na siyang kainin as is. Napakamahal nito sa mga Japanese restaurants. 'Di ba? Yan, tapos pwede mo siyang pigaan ng lemon. Sarap. Pero, bukod sa pagkain ng sea urchins ng raw, pwede rin itong iluto at gawing pasta. At ang magtuturo sa atin yan ay si Chef EJ. Hi, Chef EJ! Hello. Welcome po sa Pinasarap. Ang ituturo sa atin ni Chef EJ ay sea urchin pasta or uni pasta. Alright. Gamit ang olive oil, igigisa muna ang bawang at sibuyas. Dinamihan talaga natin ng garlic para matanggal yung lansa or yung fishy taste ng sea urchin. Pag kumain ka kasi ng sea urchin na raw, talagang parang lasang-lasa mo yung dagat. Ganon Malansa. siya. Oo, may pagka-malansa siya ng kaunti. Yung ibang gumagawa ng uni pasta or sea urchin pasta, nilalagyan nila ito ng cream. Pero tayo ngayon parang olive oil based lang. Olive oil and parmesan. And parmesan. Sunod na ihahalo ang laman ng tuyom o sea urchin. Isasabi. Yan na kaagad. Para matanggal po ang lansa niya. Mabawasan po. Okay. Ilang piraso kaya sea urchin ito? Mga 4 pieces po to 5 pieces. Pero yung meat lang ang ilalagay, hindi yung medyo sabaw niya. Ganyan pala yun. Parang mabilis siyang tutubig, Opo, tutubig po. Ang meat ng sea urchin ay very creamy. Meron siyang Yes, ma'am. creamy flavor. Sunod na ilalagay ang capers, sili, asin, kaunting tubig at parmesan cheese.
parang creamy na rin siya, no? Galing, ano? Wala tayong nilagay na cream dito, eh. Pero parang akala mo cream-based yung pasta dahil very creamy yung sea urchin mismo. At eto na po, luto na ang ating sea urchin pasta. Akalain mo, mula dito sa tuyom na ito, makakagawa ka ng ganitong dish. Tikman na nga natin to. Thank you, Chef! Thank you po. Uni pasta na gawa sa tuyom? Huwag nang patagalin yan. Tikiman time na. Okay, tikman natin itong sea urchin pasta. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na sea urchin itong pasta na to kasi para siyang cream-based pero walang ginamit na cream dito. Talagang lumabas yung natural creaminess ng sea urchin. Tikman natin kung ano ang lasa. Ay, ang sarap. Wow! Hindi mo talaga iisiping sea urchin to. Walang kalansa-lansa. Super creamy. Uy, ang sarap. May natural siyang saltiness. Very creamy siya. Kahit na walang cream na ginamit, it's just a sea urchin. May hint siya ng lemon at saka ng garlic. Ang galing, ah! To think na hindi gumamit ng butter, hindi naglagay ng any kind of cream. Ang sarap! Panalo naman to! Parang aligi pasta yung peg niya. Panalo! Sarap!